Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod at konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Katulad ng sabi ko sa inyo, kasama na sa buhay ko ang nagwawalis-walis dito sa gym. Malaki po yung mine-maintain na dapat linisin. Grabe magkalat ang mga paniki at saka ibon. Pamagatan po natin na ating maiksing talakayan, God is fighting for us. God is fighting for us. Ito po sabi ng Deuteronomy chapter 20 verse 4. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. So malinaw po sa Deuteronomy chapter 20 verse 4 na kasama daw natin lagi ang Panginoon. Siya ang nakikipaglaban sa atin, sa ating mga kaaway upang tayo'y iligtas. Alam niyo po, mula Old Testament down to New Testament, talagang may pakikibaka ang bawat mananampalataya. Ito po yung spiritual battle kung tawagin. Hindi po natin kaaway hindi yung laman at dugo, hindi yung tao. Ito po yung spiritual na nangunguna sa kadiliman, walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampon. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 6 verse 12. Kaya hindi po madali ang buhay Kristiyano. Kailangan tayo patuloy na lumalaban, nagpapakatatag at nagpapasa Diyos. Bigyan ko kayo ng ilang katotohanan patungkol sa God is fighting for us. Number 1, recognize that the battle belongs to God. Recognize that the battle belongs to God. Sabi nga ng talatang binanggit ko, ang Diyos ay sumasa atin, ipinakikipaglaban tayo sa ating mga kaaway, hindi po natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Pangalawa, help and deliverance is always available before God. Available ang tulong ng Diyos. Huwag po nating pilitin sa sarili nating kakayanan. Humingi tayo ng tulong sa Kanya, manalangin, magtiwala. Available po 24 hours. Nag-aantay lang lagi ang Diyos sa atin. Number 3, God cannot move to help us to fight without faith. Hindi makakakilos ang Diyos na tulungan tayo kung hindi tayo mananalig sa Kanya. Kailangan ng faith. Sabi nga ng Hebrews 11:6, without faith, you cannot please God. Importante sa Kristiyano ang may pananalig sa Diyos araw-araw. Ini-exercise mo yan. Kaya para ang Diyos ay maipakipaglaban tayo. Number 4, put on the whole armor of God. Sinabi yan sa Ephesians 6:11. May mga baluti na inihanda ang Diyos na pangsanggan natin at panglaban. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang pananalangin, at marami pang iba. Tingnan niyo po sa Ephesians chapter 6. Put on the whole armor of God. Number 5, trust His heart, whatever the situation or the process you may go through. Basta wag mo agad husgahan ng Diyos, wag kang magdududa. Hindi naman pag sinabing may pakikibaka ay tapos agad, panalo ka agad. Minsan may proseso. So talagang sumandig tayo sa Panginoon. Pagtiwalaan natin yung mga pangako ng Diyos at yung kapangyarihan niya. Okay? One thing is sure, God is fighting for us. Sabi nitong closing na pananalita na aking isi-share sa inyo, God is fighting your battles, arranging things in your favor, and making a way even when you don't see a way. Kaya nga yung sabi ng song, nothing can stand against the power of our God. Nothing can stand against the power of our God. Wala na pong sasarap pa sa katotohanan na maalaman mong may Diyos na nakikipaglaban para sa iyo. Napakasarap malaman yan. Nakakataba ng puso, nakaka-inspire, yung pangako niyang I will never leave you nor forsake you. Ulitin ko po, may kalaban tayo. Satan, sin, self, tatlong S. But God is always fighting for us. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.